Kabaklita! Same, pero iba. Kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin na radyo, sabihin mo. Energy! Yan, diba? Talaga nga naman ang pagkakatili. Oo, diba? Halos sumabog ang tenga ko. O, diba? Nakakaloka yan. Anyways, hello pa rin po sa inyong lahat dyan. Siyempre sa lahat pa rin po ng ating mga nakatutok via Facebook Live natin sa Energy FM 106.7. Hello po sa inyong lahat. Tandaan nyo, malapit na rin po mga pangga. Road to 1 million followers tayo. Kaya kung hindi ka pa nakaka-follow sa amin, follow nyo na kami, hindi ba? At syempre sa lahat pa rin po ng ating mga guro. Ayan, Happy Teacher's Day po sa inyong lahat. Dahil nandyan po kami kahapon sa may San Francisco National High School dyan sa may Quezon City kung saan celebrate natin ang World Teacher's Day, hindi ba? Saludo kami sa lahat ng mga guro na walang sawa at ang haba ng pasensya sa pag-aaruga, pag-aalaga at pagtuturo sa ating lahat ng mga tamang gawain. O, diba? Yun. Happy Teacher's Day po sa inyong lahat. Anyways, nako, eto na ang chika ko. Hindi ba? Nakakaloka. Dahil nga matapos sa ating ibalita yung tungkol nga dito sa nalalapit na pagkokolab. Di umano ng Itbulaga at ng Showtime. Nako, eto na. Mukha na naman daw yatang may iba na namang plano. O, iba-iba ang plano. Ang gulo-gulo. Diba? Grabe. Yung nangyayari ngayon sa Showtime, alam mo kung ano, parang buhok mo. Ano yon? Magulo. Parang nag-half day na naman ang conditioner mo, te. Nakakaloka yan. Pero eto na nga, may panibago na namang umusbong na balita na nagpaplano din naman daw ang Showtime if ever nga hindi daw ma-push ang pagko-collab ng Showtime at ang Itbulaga dahil may mga naka-line up na daw silang mga host na pwede munang pansamantalang pumalit. Diba? Sa Showtime habang ito ay under 12-day suspension. Nabalitaan na nga natin at itong mga napipisil daw na posibleng mag-host ng programang Showtime. Hindi naman Showtime totally kasi masususpend nga sila, diba? Pero papalitan nila at wala pang konkretong title kung ano nga bang ipapalit. Pero ang sabi ng ating chismosang kapitbahay, mukha nga, alam mo yun, umusbong ang pangalan ni Luis Manzano, ni Melay Cantiveros, at ni Roby Domingo. O, diba? Taray ni Melay dyan, ang ganda. Yan, etong tatlong pangalan ang medyo umalingaw-ngaw na posible munang pumalit pansamantala during the 12-day suspension na tatanggapin na lang ng Showtime. O, diba? Malamang, kung si Luis yan, malamang, diba? Alam naman natin kung paano mag-host si Luis Manzano. Talagang kuwela to the highest level. O nga, no, sayang, no? Bakit nga ba hindi nabibigyan ng pagkakataon na mabigyan ng noontime program si Luis? Kasi bagay na bagay siya sa mga ganon. Game show, diba? Yung mga talk show, tapos yung mga entertainment show tulad ng ganito. Variety show kung tawagin, diba? Na sana, diba, magtuloy-tuloy. Kung sakali man na totoo man ito, diba? Malin man natin sa pagbabalik man o matapos yung 12-day suspension, maging regular sila ng Showtime. Bakit ba hindi? Diba? Si Melay magaling din na host, diba? Si Roby Domingo lalo, diba? As in talaga mga very talented naman ito. Pero yun daw ay chismis pa lamang. Wala pang kasiguruhan kung totoo nga ito, pero umalingaw-ngaw. Sabi nga nila, pag may chismis, malamang may nag-leak. Usually naman bakit nga ba aalingasaw ang isang chismis kung walang atribidang alam mo yung magkikwento sa labas? Pag sinabi kasing confidential ng usapan, confidential, hindi yung ikikwento mo sa labas at nakakarating-rating kung kanin-kanino, o diba?
Tapos sasabihin nyo bigla, paano nila nalaman yun? Paano yung ganito? O, diba? Yung mga ganong aspeto. Pero yun, diba? So, ito pala yung mga spekulasyon pa lamang at mga posibleng mangyari habang wala pa, kumbaga parang habang hindi pa talaga executory yung kanilang suspension, mapapanood pa rin naman natin ang Showtime Family sa GTV at syempre sa Kapamilya Network. For the meantime, diba? Wag na muna tayo magbida-bida. Wag na muna natin silang unahan. Pero yun nga, 'di ba? At least may mga pangalan namang lumutang na mapagkakatiwalaan din naman na makakapagbigay saya sa madlang people habang sila ay nakabakasyon. If ever yun, 'di ba? Well, in the meantime, yan. Bago ako tuluyang magpaalam, eto muna pakinggan natin dahil magre-recap tayo para sa ating Tunog Pera. Lola? Ito ang Energy FM Super October, the 25th year anniversary promo nationwide. Tunog Pera! O, diba? Tayo magre-recap dahil kanina ay nahulaan na, diba? Ng bonggang-bongga. Yung ating mahiwagang tunog. Ano nga ba yung mahiwagang tunog na pinuhulaan na ni Lindsay ni Toby kanina umaga? Eto yung pakinggan natin. Ano yung tricycle? Parang parang motor na inuubo. O, diba? Pero nahulaan nga na ang ating mahiwagang tunog ay suklay. O, diba? Ng bonggang-bongga. Kaya nga naman, patuloy kayong tumutok dahil araw-araw pangga may mga mahiwagang tunog tayong iparirinig sa inyo. At bukas sa programang Baklitas, magkakahulaan na naman tayo ng bagong tunog. Kung ano man yan, ay sama-sama natin yan pakatutukan. Kaya kung ako naman din sa inyo, tutok na 24 oras sa Energy FM. O, diba? Muli po ako sa Kapitana Sisa at kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy!